dito. Bye-bye! Dito. Bye-bye! Dito. Kaira. Dari mulut. Dari mulut, Kaira. Kaira, mana bisa? Magkakaroon po tayo ngayon ng question and answer portion with Gian Carlo Bueno Cinco. Ayan. Isipin mo, ang apelyido niya guys, puro Kastila eh. Siguro galing Spain guys. Yes, Pantatra, Castilla, Noche. Buenas tardes. Okay guys, ready na po ba kayo sa Fast Talk with Mother and our mother, the Ants Vlog? O ano naman ang itatanong mo sa akin ngayon? Guys, this is random question lang. So, mag-guess ni Mamang to and masasagot niya to ng very well kasi answerable naman. Okay, the first question is, Ma, ano ang paborito mong laro noong bata ka pa? Ang paborito ko nung natatandaan ko yung paper doll. Yeah. Okay, next question po. Ano ang pinakamasayang alaala mo noong kabataan mo? Kasama ko yung aking mga kaibigan. At saka yung pagsapit ba ng bago magdilim guys, yung hinahanda na namin yung sarili namin para sa panonood ng mga drama series. Sa mga may TV dyan guys, malayo yun sa amin, nasa kabilang barangay pa. Okay, ito na paano mo nakilala si Papang? Naidanan eh. Hindi, ganito yun. Siya kasi customer po namin yan sa parlor. Laging nagpapagupit. At nung time na yun, hindi ko naman inaasahan na hahantong sa ganun. Na siguro siya lang talaga yung magiging future ko. Okay, next. Ano ang pinakamahirap na desisyon na nagawa mo sa buhay mo? Medyo maano na tayo ngayon, pasad na. Pinakamahirap na desisyon? Yes po. Mahirap yun eh. Yung iiwanan ko yung pinanggalingan ko na na lugar katulad niyan sa Paranaque guys. Pero kailangan lang. Oo. Yun yung pinakamahirap. At yung ibenta ko yung natitirang bahay ko guys sa Manila. Okay na yun na. Next is, ano ang pinaka-proud moment mo bilang isang ina o nanay? Yung nagkaroon ng magandang future yung mga anak ko. Ayan. Okay, next. Ano ang mga bagay na pinagsisihan mo sa buhay mo? Sabihin na lang natin yung pag-aasawa. Lainis. So, ito. Ano ang mga aral na natutunan mo sa buhay? Yung isa lang yan eh. Yung maging matatag. Yeah.
bagay ka bang gustong ibahagi sa akin na hindi mo pa nasasabi tungkol sa iyong buhay? Siguro, sekreto na lang yun. Ikaw naman, ano naman yung, halimbawa, ano naman yung natutunan mo rito sa akin? Ang natutunan ko is, dapat masaya ka pag umaga. Dapat nakangiti ka agad. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Yes, guys. Sa totoo lang, guys, sa umaga, ayaw na ayaw kung yung may nakabusangot eh. Opo. Ganyan ako kasi, siyempre, siguro nasanay na lang ako na nag-iisa na ganyan kasi gusto ko yung napipili ko yung ginagawa ko. Yan. Bawal lang na kasi mangot talaga sa umaga. Yeah. Ito naman. Paano mo ilalahad ang relasyon ninyo ni tatay? Ano nga ba? Sa tingin mo, ano yung nakikita mo ni Papa mo sa atin? Sweet? Sweet ba? Yung totoo. Ayaw ko ng sinungaling, ha? Sige, ano? For me, parang... kumbaga, ano yun? parang okay naman kayo, pero long distance lang. Kasi kumbaga yung love nyo yung love language nyo ni Papang, physical attack. Ano yung suntukan, yung pagmamahalan? Yun baga, pero parang napapil ko mahal nyo pa rin ang isa. Oo, sa totoo lang. Diba? Lagi niya sinasabi na mahal niya ako. Pero hindi ko naman nararamdaman. Baka iba lang yung Yung nga ikaw, paano mo pinapakita sa magulang mo na mahal mo sila? Paano yung love language mo sa kanila? Magkakaiba kasi tayo ng love language, di ba? But in my own way, yun nga, yung pagluto, pagluto ko sila, pagluto ko kami kakain. And the favorite dish is adobo and sinigang. Ngayon, ito ang tanong. Paano naman ang relationship ninyo between your mom and you? Really fine, kasi okay naman kami. Halimbawa, yung nag-uusap kayo, ganyan. Halimbawa, nagutusan ka. Ano ang mga reaction? Siyempre, minsan, pag kung ayaw ko magpa-auto, siyempre, hindi. Magagalit, magdadabo. But, I don't really mind. Like, kumbaga, siyempre, as a panganay, nanay pa rin. Dapat sundin talaga. Ganun lang. Yung pangalan ang susundin? Hindi, kumbaga, siyempre panganay ka, dapat ikaw pa rin yung ikaw yung mautusan. Natural, kasi, alam nga naman na yung bunso, utusan, di ba? Baby pa lang yun. Baby pa. Diba? So, next. Yes. Ano ang sekreto ninyo ni tatay para sa isang matagumpay na pagsasama? Diyos ko po. Alam niyo, sa totoo lang guys, wala akong alam Dahil mula pa noon, nung umpisa pa lang ng pagsasama namin, parang aso-pusan na kami Kaya wala akong alam Kasi bawat isang anak sa totoo lang hindi ito chismis. Ito yung katotohanan talaga. Bawat isang anak, isang hiwalay. Nakalimang anak na kami, nakalimang hiwalay. Di ba? Oo, kasi lagi niyang sinasabi pag yung, alam ko na pag yung may anak na naman ako dahil para kami talagang aso pusa Nagbabangasan guys. Nagbabangasan hanggang sa maghiwalay na kami, lalayas ako ng bahay. Ngayon, pagbalik ko sa bahay, kunyari po, pero naman guys talagang aalis na ako. Kukunin ko na lang yung mga damit ko. Talagang ayaw ko na nga sa kanya Tapos ito na, pagdating doon sa loob, sabi niya, sorry na, magbabago na ako. Pag nagkaanak na ako ng isang lalaki, sabi gano'n, magbabago na talaga ako, hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo. Focus na ako sa pamilya ko. Ayan na, nahanak na naman ako. Babae pa rin. Sabi niya.
Ayan na naman si Bisyo. Oh, sabi ko ganun, nakatatlo ka na ng anak. Sabi ko, akala ko magbabago ka na. Sabi niya, wala pa naman lalaki eh. Nakadepende Oo. sa lalaki. Oo. Tapos ito na. Ito na guys, pang-apat na. Pero may space naman guys, hindi naman taon-taon, pag nakatatlong taon na yung anak ko, ayan. Pag narinig na ng kapitbahay namin na may kalabugan sa bahay, sigurado yan, sabi gano'n ng kapitbahay, buntis na naman yan. Tapos ayan, sigaw na naman. Hiwalay na tayo, layas na naman. Si Inday ang laging lumalabas ng bahay, guys. Kasama ko siyempre yung mga anak ko. Yeah. Tapos dahil wala kaming maisuot na, kukuha na naman ako ng damit. Makukorner na naman ako sa loob. Magsusuri na naman. Sabi niya, pagtiyagaan ko na lang daw siya, 5 taon na lang yung buhay niya, ganyan-ganyan. Sabi niya, pag nagkaroon na tayo ng lalaki, sabi niya, talagang ipapangako ko sa'yo, magbabago na ako. Nakailang sabi na po yan, guys. Eto na, nung nanganak na ako ng lalaki, ayan, lalaki na siguro magbabago ka na. Ang sagot niya sa akin, guys, sabi lang niya yun. Hanggang sa ganun, nangyari na. Hanggang sa naging lima na yung anak ko, ayan, tinatawag ko pa rin yung mga kapatid niya. Sabi ko, kunin na ninyo yung kapatid ninyo. Dahil lalo lang nasisira ang buhay ng mga anak ko, ganyan. Tapos ayaw niya talaga. May mamamatay daw pagka pinalaya siya. O di ganun, tis-tis na lang. Tapos nung year 2015, sabi niya, nagtapat na siya sa akin. Sabi niya, alam mo ba kung bakit ganyan ang attitude ko? Sabi niya, nung time na yun, gumagamit talaga ako. Doon niya in-reveal yung vision niya. Yung 2015, hindi ko makalimutan yun, guys. Lahat ng paraan gagawin mo talaga para sa ikabubuti ng pamilya mo para lang hindi sila magutom. At hindi lang yung guys, marami akong nasubukan sa buhay. Nasubukan kong naglako-lako ng mga isda, karne, lahat. Ano ang nagpapalakas sa iyo sa mga panahong mahirap? Siyempre, ang nagpapalakas sa akin yung mga anak ko talaga. Yeah. Oo, number 1 yan. Kasi ako, ginagawa ko lahat para sa ikabubuti ng mga anak ko. Gusto ko lahat ng anak ko makapagtapos ng pag-aaral. Yun yung inisip ko talaga kung paano ko sila mapapatapos ng pag-aaral. Ayaw ko na maging mahirap sila pagdating ng araw. Ano ang mga bagay na gusto mong gawin? Ang bakit? Stop na to, guys. Mahinga. Hindi naman kasi, anong mga bagay na gusto mong gawin? Bago matapos ang iyong buhay. Ibalik ko sa iyo yung mga tanong. Bakit? Ano ang gagawin? Ano ang gusto mo? No, wala naman akong bata for that. Okay. Hindi na natin yan iyan. Kung ako naman ang magtatanong sa iyo, kung halimbawa, matapos ka ng iyong pag-aaral, ano ang mga plano mo sa buhay para sa mga magulang mo at mga kapatid mo? Like what I said sa'yo, di ba? Kailangan dito mo sasabihin dahil yan natin yan. Una-una, yung wish ko muna na nabuhay pa yung magulang ko. Lahat sila. Pati yung lola ko. Buhay pa sila hanggang maging successful ako sa buhay para maibalik ko sa kanila yung sakripisyo na ginawa nila sa akin. Because they build me up. Sila yung gumawa, sila yung humubog sa akin. So, dapat ko yung i-return back para sa kanila. Yeah. So, yun yung una kong gagawin if I will be a successful man sa amin. Man or woman? Man, because I have my, I have my... Pero yun na. Yun na yun, man or woman. Pag magiging successful ako, yun yung pinakauna kong ibabalik ko sa kanila. Hindi because, hindi nila obligasyon na ibalik
like, kunwari, di ba, tutulungan nila ako? Kundi, pasasalamat. Oo. Pasasalamat para sa kanila. And sana, yun lang. Kung halimbawa, makatapos ka ng pag-aaral mo, sasabitan ka ng iyong, di ba? Kung halimbawa, ay aakyat ka na sa stage. Yeah. Ganyan. Sinong gusto mong magsabit sa'yo ng iyong ribbon? Kung pwede silang lahat, kung pwede sila mama, si papa, tapos si mami. Pero, if ever, isa lang, kasi di ba, kasi, as a, syempre proud pa rin sila sa'yo. Tsaka, ako, kung ano yung success ko, success din yun ng magulang ko. Success din yun nila mama, nila papa, ni mami. So, nung elementary days, ang nagsabit sa akin, si papa. Tapos, nung high school na, nung senior high, is si mama. And, ang gusto ko naman, ay si mami. Pero kung pwede, silang tatlo. Walang problema sa akin yun. Kasi, sila yung naghirap sa'yo. Sila yung nagpaaral, sila yung tapos, hindi mo naman anuhin na iba yung mag-ano sa'yo, di ba? Iba yung... Sa iyong mga... sa mga kamag-anak mo, sino mas matimbang sa'yo? Sa mother side o sa father side? Mas matimbang. Kasi, sa mother side. Kasi sila yung mas Sila yung nakakasama na close ka ng sobra. Yeah. Pero, sino ang, sabagay, wala ka naman kasing, wala namang kapatid si mami mo, di ba, na kasama. Meron naman pero sa father side lang, di ba? Sa experience mo, sa experience mo, paano naman yung pagtrato ng mga choni, mga mo sa side ng mami mo? Ay, dahil papa mo. For me, meron naman tayong sarili-sariling ugali. So, like what I said, inintindi mo na lang, no? Yeah. Kung if ever may nagawang mali, or nagawa ko mali, or nagawa silang mali, ko na yun. Na ganyan. Tsaka hindi kasi ako makapagtanim ng galit. Baga. Anong gusto mo itanim? Hardin. Magkaroon na din ako dito sa yun lang. Hindi ka nagtatanim ng galit. Hindi, ikakat ko na lang yan. Tanim bala. Alright guys, hanggang dito na lamang at sana po ay nag-enjoy na naman po kayo sa aking ibinahagi sa inyo. At kung nagustuhan nyo, pa-like, share, comment, and subscribe naman po. Bye guys!